Ito na po yung gagamitin natin na pagtutubuan po ng ating kabuting saging. Ito po ay 20 by 20 at 10 cm naman yung kanyang taas sa po tinalian. Naibabad ko lang po ito ng 1 hour. And then next is, ito po ay dumi po ng kambing na naputuyo na po natin ng gusto. Dry na dry, tuyong tuyo. Wala na pong mga ibang microorganism na meron po siyang kasamang ipa. Ang halo naman po natin kasunod ay pong darak, kalahating kilo lang din po. So 1:1, including na bulba mushroom natin na binhi. Ito pong binhi ay binili lang po natin sa Shopee At mayroon lang po akong isang tip sa inyo na kapag ka nag-deliver po, wag po muna natin agad ilagay. Kailangan po muna natin siyang pag-amagin. Kasi kapag po nailagay natin yan, hindi po natin sigurado kung talagang tutubo na yung kabuti natin. Kaya meron po tayong paraan para make sure na maganda po magiging tubo. Pag-amagin po muna natin ng up to 1 week. Yun naman pong paglalagyan ko ng karton. Humukay po ako ng isang pala ang lalim na lupa at ang kanyang luwang 40 by 40 naman po para meron po siyang pagitan dahil tutubuan din po ng kabuti yung ilalim nito at nagkakaroon po siya ng init paakyat. Basahin din po natin yung pinaghukayan para po yung moist niya ay nananatili, hindi po siya mag-dry. Kaya ito naman po yung paglalagay ko. Siyempre, kung nakatali na siya, nilalagyan ko na lang po siya ng binhi ng bulba doon sa loob ng kanyang karton na hindi ko na po inaalis pa sa tali hanggang sa ibabaw. At doon na rin po sa ibabaw niya yung paglalagay, mahulog man din po yung kanyang binhi, doon na lamang din po sa kanyang ground. So ganyan lang din po yung procedure na ginawa ko mula umpisa hanggang sa dulo. Basta meron po siyang nakalagay rin sa ibabaw upang mabilis pong kumalat yung kanyang spider web. Meron lang din po akong pangalawang tip Yung pong plastic na gagamitin natin ay sana yung pong makapal at makunat na hindi po agad-agad nabubutas. Meron po kasing nabibiling dirolyo na plastic na kapag ginamit po natin itinakip, yun po ay nabubutas po agad. Kaya magkakaroon po tayo ng problema sa pagpapatubo ng ating kabuti. Mahihirapan po siyang magkaroon ng amag dahil natutuyo po agad siya na hindi po natin napansin agad. Ang gamit ko po na plastic ay 50 by 80 at ito po ay makapal. Mas makapal pa po itong plastic doon sa sako ng pataba. Sako po ng pataba o bra. Kaso lang man po, hindi po kakasya yung 20 by 20 sa kanya. Kaya bumili po ako sa pamilyang bayan ng plastic na mas malaki. Ito po ay 20 pesos ang isa. Ngunit, magagamit na po natin ito ng pangmatagalan. Kapag meron po tayong sumubrang binhi, ilagay na lamang po natin sa gilid, ibudbud, dahil makikita rin po natin na dyan po mas maraming tumutubo na kabuti sa gilid po na iyan. Dahil yun po nagiging pinakatubig niya dun sa plastic, dyan po bumababa. Huwag din po natin kakalimutan na lagyan po ng kahoy magkabila, iipitin lang po natin kasi possible na pagkabiglang humangin na malakas, mabubuwal po yung ating kabutihan Ganyan lang po mga ka-agri, tataliin lang po natin pag-aabutin natin para po maipit yung kanyang karton, tapos bago po natin siya takpan ng plastic.
mas maganda po talaga yung medyo malaki yung plastic natin para po yung basa hindi po tatama sa mismong kabuti. Doon lang po siya didiretso sa pinakailalim. Doon po siya tatama sa pinakalupa. Kasi po pagka masyadong nakadikit ang ating plastic doon sa may mismong karton, pag tumubo po yung ating kabuti, ito po ay nasobra ng basa, namamatay po kasi ito. Yun po mga pinheads, pagka po talaga nabasa yan, namamatay po kapag sobrang basa. Tapos po natin na ilagay yung supot, tatabunan na po natin ng maayos yung pinakailalim niya para wala pong sumingaw na hangin. Mag-concentrate po siya sa tamang init at magkaroon din po siya ng tamang moist. So after nito, tatakpan na po natin siya ng lona para po magdilim. Mas mabilis po siyang magkaroon ng amag o spider. Ito na po resulta ng 5 days. Kaya kita na po natin, mag-amag na siya at meron na siya mga spider web, kumalat na rin. Susunod na araw, meron na po niyang pinheads. So ayan, 10 days na. Kita na po natin yung mga pinheads. Halos yung iba kabuti na yung itsura niya, Nagkakaroon na po siya ng sunod-sunod na paglaki. Kaya maganda po nagresulta ng ating ginawang pamamaraan. At mabilis po kasi pinatubo po na natin sa mismong supot niya ang binhi na pinaamag po muna natin para po sigurado na pag inilagay natin tutubo po talaga siya. Sundin niyo lamang po yung procedure na ginawa ko. So ayan, mag-harvest na po tayo ng ating kabuti. Ito po ay 15 days po ang inabot. Kadalasan po minsan nadidili po yung paglaki ng ating kabuti, kaya wag po tayong mag-alala. Basta po nakita natin meron na po siyang lumalabas. Tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-harvest. So ayan, kita na po natin yung ating ginawa. Magaan sa pakiramdam talaga kapag nag-success yung ating pagpapatubo ng kabuti. Sa tingin ko, matagal ko po itong pipitasan dahil meron pong mga kasunod at marami rin pong mga pinheads na tumutubo pa. Ito po ay kinukuha na natin yung malalaki. So ang susunod po na araw na harvest nito, kapag po nakuha natin lahat yung malalaki, 3 to 4 days, minsan po 2 araw lang. Pansinin din po ninyo may mga tumutubo pang mga puti. Yan po mga pinheads din po yan. Marami rin pong tumutubo na susunod. Kaya sa palagay ko maganda-ganda po ma-harvest natin. Ang lulusog po ng kabuti, gawa ng ang pinanggalingan po ng kanyang nutrition ay mula po dun sa dumi ng kambing na talaga pong dry na ibilad po natin ng maayos. Siya po ang nagbibigay ng nutrients dun sa ating kabuti. Kaya po ang kabuti ay ang lalaki at matataba. Kaya yung sulit na sulit po yung isang piraso niya. At napapanatili pa niya pong magpasunod ng panibagong pinheads sa susunod na harvest. So magkano naman po ang presyohan dito sa aming lugar? Dito po sa Nueva Ecija, ang presyo po ng 1 kilo nito ay 350 ang kanyang price. So hindi pa po halos fully developed ang kanyang kabuti. Pagka talaga nagsabay-sabay po lahat yan, napakarami po niyan. Yung pong kalahating kilo, sulit na po talaga. Kapag ganun lang po yung ginawa natin, patubuin po muna natin sa ating bahay yung kanyang amag para po sure na mapatubo natin na maayos. So marami po salamat. Sana marami rin po kayong natutunan ngayon sa aking binahagi sa pagpapatubo po ng ating kabuti. So hanggang dito na lang po mga ka-agri. Peace out. Salamat po.